isa sa mga Yes. bahaing lugar dito talaga sa Nako. atin, sa Baliwag, Bulacan. Kamustahin natin mula po sa ating mobile journal na si Daniel Dayaw. Daniel, kamusta kayo dyan sa Baliwag? Chiki Mase, Yes, good evening, Jovi, Chiki Mase. Bulacan, Nandito nga particularly ako. sa Concepcion Oh, sige. Subdivision kung saan sabi ng mga residente ay mababa talaga yung pwesto dahilan para kapag umulan ay bumabaha talaga. Pero alam mo, isa sa mga nasabi nila sa akin ay talagang kakaiba daw ngayong taon dahil inabot daw ng 3 linggo na itong baha dito. So far, Jovi, Chiki Mase, pakita ko na lang sa inyo, hanggang 20 yung baha dito. Pero kanina, 4 a.m. kami dito pumunta, ankle deep lang. So, makikita natin na may pagtaas ng tubig dito. So, ang sabi kasi dito ng mga residente, kapag talaga umuulan ng malakas, especially kanina, napakalakas ng ulan dahil red rainfall warning kami. So, dito sa Bulacan, so yun yung nangyayari. At actually, Jovi, Chiki Mase, ay nag-ikot-ikot ako dito sa Concepcion Subdivision. At may mga nakausap akong residente. So, actually, nandito ako ngayon sa bahay nila. So nakausap natin si Nanay Esmeralda at si Nanay Mila na nakita kong naglilimas ng tubig. So far, alam nyo, Jovi, Chiki Mase, ito kasi ngayon yung sitwasyon dito. So hanggang 20, tapos pumupunta dun sa bahay nila. So napansin ko na kapag may mga dumadaang sasakyan, katulad ngayon may dadaang sasakyan, ay aagon papunta doon para makapasok yung tubig sa kanilang bahay. So far, Jovi, Chiki Mase, kanina po, nag-start yung paglilimas nila 4 a.m. 4 a.m. kasi kami dumating dito around 5 or 6. Naglilimas na. Pero tingnan nyo ngayon, Jovi, Chiki Mase, hanggang ngayon naglilimas sila Nanay Mila at si Nanay Esmeralda. So ang nakwento kasi nila sa akin, Jovi, Chiki Mase, ay isa talaga tong perwisyo para sa kanila dahil napakahirap daw na araw-araw ay lalabas ka para lusungin yung baha. At talagang apektado yung kanilang hanap buhay. Katulad ngayon, Jovi, makikita mo sa akin likuran, ito yung tindahan ni Nanay Esmeralda. So, Nakwento niya sa akin kanina na, nakwento niya sa akin kanina na talagang humina daw yung bentahan dito dahil syempre baha. At si Nanay Mila naman, ang nakwento sa akin ay yung kanyang mister ay tricycle driver. So dito sa gilid ko, sa bandang kanan, ay doon daw nakatila lahat ng tricycles. Pero dahil baha na nga dito, malimit na daw yung mga pasahero na pumupunta. So apektado talaga yung kanilang buhay. So Jovi, Chiki Mase, alam mo kung may maire-relate man ako sa aking habagat coverage pagdating sa Hagonoy at dito sa Baliwag, iisa yung panawagan ng mga tao. Yung flood control anomalies. So sabi nila ay talagang ine-expect nila yung flood control para nga daw gumanda o guminhawa yung kanilang sitwasyon. Pero kung ano yung nakikita niyo sa aking likuran, 3 linggo na daw yung flood control ay nananatiling flood pa rin. Jovi, Chiki Mase. Parang tulala na yung bata sa likod na pagod na siguro Yung tumulong image, paglilimas. Yung naglilimas talaga sila palagi, pero ang hirap kung nandiyan pa rin naman yung tubig sa labas. Pero baka hindi ito connected doon dahil nakwento naman na ni Daniel yung plight or yung dinadanas ng mga community na nasa likod niya ngayon. May nasabi si Mase kanina sa akin before we aired, Daniel, about yung napansin niya yung matataas na mga na mga motorsiklo. Tricycle. Na-cover mo yung kahapon. kahapon, Daniel So, yung sabihin sa sobrang sanay na nila, in-adapt na nila na yung mga gamit nila kailangan itaas. Yes, tama ka dyan, Jovi. Yung kahapon kasi yung na-cover ko sa Hagonoy, Santa Maria, ay Santa Monica yon. So yun yung tinatawag na tikling. So parang nagkaroon na nga ng pag-adapt yung mga residente pagdating nga sa baha. So dito, kung may ihahambing ako doon, yung siguro itong kanilang gate na lang or yung pagpasok ng bahay may semento. Kasi ito daw yung way para hindi pumasok yung tubig baha. Pero kanina kasi, Jovi, ang aking observation, kapag may mga pumupuntang sasakyan, talagang minsan may mga mabibilis. So ang nangyayari, pumapasok yung tubig. So kanina nga, Jovi, ma-share ko na lang si Nanay Esmeralda. Pumupunta talaga sa dito sa gitna ng kalsada, sinasabi, pwede po bang pakibagalan muna yung takbo dahil pumapasok nga at apektado sila. So yun yung sa mga kalbaryo dito ng mga residente, Jovi, Chiki Mase. Daniel, kung ganyan yung kalbaryo na nanaranasan nila dyan, ano naman yung pinakamalaking worry o pangamba ng mga lokal na opisyal dyan? Kung sakali kasi next week, mukhang uulan na naman eh.
Yes, Chiki. Alam mo kanina, tinatry nating i-contact yung mayor's office. Pero ang na-contact natin ay yung Baliwag CDRRMO. So kanina ang sabi naman nila sa atin ay meron silang planong magpamigay ng relief operations or yung food aid nga. Pero so far, when it comes to kung ano yung plano ng mayor, kung ano yung plano ng mga LGU, yan ang ating tututukan dahil hindi tayo nagkaroon ng chance para makausap sila. Kasi ang sabi sa atin ay parang naka-work from home pa sila ngayon dahil nga bunsod nga ng habagat at yung masamang panahon. So yun yung tututukan natin kung paano ba yung magiging sistema. Kasi ngayon, si Nanay Mila, kakakausap ko lang sa kanya, ang sabi niya, nako, masama na naman yung panahon, paano na daw yung magiging sitwasyon dito. Kasi kanina, napansin ko ay na naglilimas siya, nakita niya umaambun-ambun pa. Yeah. So ang sabi niya, talagang paano na, kakalimas lang niya, babalik ulit yung tubig. So parang nagiging routine na lang dito, ala namang nangyayari. So yun yung frustrations talaga ng mga tao dito, Joey Chikimase. Okay. Thank you. That's our mobile journalist, Daniel Dayaw. Thank you. Salamat, Daniel. Thank you. Ingat-ingat. Sabi ko lang, isipin mo, no, yung kung paano nag-a-adapt ang mga kababayan natin. Tinataas yung mga sasakyan, kahit hindi naman dapat itaas, like yung mga ibang sasakyan. Alam mo na, maliit lang siya pero nagumukhang four-wheel drive kasi tinataas yung mga gulong, o dinalakihan yung gulong. Tapos yun yung napunan ni Masen ng mga tikling ang tawag pala doon. Oo. Tapos yung mga bahay na kailangan lagyan ng parang fortress, lalagyan ng sementong pangharang. Pangharang. Big. Para hindi pasukin. Napasakit para sa mga Ang sakit kababayan sa puso, natin. ano? Na parang Parang dapat, tayo yung nag-adapt. parang iniisip Oo. na dapat, ang solusyon, hindi lang dapat sa taong bayan, kundi dito sa mga nanunungkulan. Exactly. Di ba sa Pampanga nga, yung ibang mga bahay doon may bangka na. Yeah. Kasi hindi na nawawalan ng tubig bahay yung area nila. So Yeah. para ma-ensure nila na makakalabas sila ng bahay nila, may kanya-kanya na silang bangka. Yung dekada na. Yung dekada na, parang Hagonoy, na Oo. inabot na raw ng dekada. Ay. Abay, tabla Lumaki na naman yung sana yung mga tumatakbo dyan, ha? Please. Diba kahapon, yung finiture natin, nandun siya. Kasi dekada na nga, yung anak niya 28 years old na daw. Ganun pa rin ang sitwasyon. Binabaha pa rin. Ito yung sa akin lang, kanina sinabi ko to na meron kasi ako pinapanood na na parang nagwawalang government official kanina nung ini-interview ng mga kasamahan natin sa kabilang sala. Parang kilala ko yan. Sa akin lang, kung kayo nagagalit kung tinatanong kayo, kahit sabihin nyo na nadatnan nyo na yung problema na yan bago kayo umupo dyan, alam nyo yung papasukin yung posisyon. Alam nyo na nangampanya kayo dahil gusto nyo manungkulan dyan. Ibit-bit dyan yung mga problema na madadatnan na ninyo. At alam yung sisingilin kayo. Okay, so dapat meron na kayo, tumatakbo Plano. kayo, hindi yung dahil para manalo, kundi dahil naiisip nyo na kung ano yung solusyon doon sa mga problema na ongoing. Matagal na po nagbabaha dyan. So parang dapat meron na kayo nasa isip nyo na sanang solusyon. Oo. Parang yan Wag ba yung yung, parang pikon na pikon kayo pag tinatanong kayo, no? yung sinasabi mo bang napikon matagal na rin na opisyal? Medyo, di ba? Matagal na rin siya. Ano kayang ginawa niya? Kasi normal naman, dun ka tatanong sa opisyal mo, sa leader nyo, dun sa local government Yes. nyo. Tinanong ko nga kanina si Daniel anong sabi ng LGU? Kahapon tinanong din natin, kaso hindi mahagilap. Parang taga Bulacan yung kausap kanina ng mga Ay! kasama. Anyway, nako, go yan na ahead. pala eh.